Sa isang video call kasama ang kapatid na babae, ang binata ay biglang itinulak ng isang misteryosong tao mula sa bintana. Ang mga mabilis na yabag ay narinig mula sa hagdan. Ang mamamatay tao ay mabilis na umalis sa lugar. Na nag-iwan lamang ng bakas ng dugo na unti-unting kumalat sa niebe. Kasama ang maraming tanong na walang sagot, ang video call ay biglang naputol na nagdulot ng labis na pag-aalala sa kapatid na babae sa kabilang linya, ang kapatid na babae, na nagngangalang Okihi Charlie ay isang mahusay na atleta sa baril mula sa koponan ng mataas na paaralan. Ang pagkawala ng kanyang kuya ay nagdulot sa kanya ng kawalan ng fokus. Ang kanyang isip ay gulong-gulo hanggang sa magkamali sa paligsahan at mawala ang gintong medalya. Marahil dahil sa espesyal na koneksyon ng kambal, si Okihi Charlie ay may masamang kutob tungkol sa kaligtasan ng kanyang kuya mula pagkabata. Silang dalawa ay iniwan sa ampunan, kahit na ang kanyang kuya ay kalaunan ay inampun ng ibang pamilya, ngunit sa espiritual na paraan, sila ay palaging magkadugo. Sa wakas, hindi na makatiis sa pag-aalala, si Okihi Charlie ay dumiretso sa mataas na paaralan ng kanyang kuya. Hinintay niya ang dalawang lalaking estudyante sa gate ng paaralan upang magtanong, ngunit nang marinig ang pangalan ng kanyang kuya, biglang nagbago ang kanilang ekspresyon. Sinabi nila na ang estudyanteng iyon ay patay na. Ang masamang balita ay nagdulot ng pagkasira kay Okihi Charlie, nagmadali siyang pumunta sa sementeryo, umiiyak sa harap ng larawan at abo ng kanyang kuya. Ang mga ampon na magulang ng kanyang kuya ay kakalabas lang. Hinabol ni Okihi Charlie upang magtanong tungkol sa dahilan ng kanyang kamatayan. Gayunpaman, ang ampon na ina ay nagpakita ng puot sa kanya na sinabing mula nang dumating sa kanilang tahanan, hindi kailanman nabanggit ng kanyang kuya na may kontak pa siya sa tunay na kapatid, tunay na isang sinungaling. Ang mga ampon na magulang ay hindi nagdalamhati, sa halip ay galit sila sa kanyang kuya dahil akala nila ay nagpakamatay siya. Bilang mga relihiyosong tao, lubos nilang kinamumuhian ang ganitong gawain. Nang magmungkahi si Okihi Charlie na kunin ang telepono ng kanyang kuya. Ang ampon na ina ay nagpakita ng paghamak at sinabing sa lugar ng insidente, walang teleponong natagpuan. Nang hindi nakatanggap ng tulong, si Okihi Charlie ay pumunta sa himpilan ng pulisya. Hiniling na makipagkita sa namamahala sa kaso. Isang babaeng pulis ang tumanggap sa kanya. Sa sandaling maupo, iginiit ni Okihi Charlie na hindi kailanman magpapakamatay ang kanyang kuya. Noong araw na iyon, habang sila ay nasa video call, may lumapit sa kanyang kuya at pagkatapos ay nangyari ang trahedya. Ang mahalagang punto ay hindi natagpuan ang telepono ng kanyang kuya sa lugar na nagpapatunay na kinuha ito ng mamamatay tao. Kahit na makatwiran ang mga salita ni Okihi Charlie, ang mga pulis sa paligid ay ayaw magdulot ng karagdagang gulo. Sinubukan nilang kumbinsihin siyang tanggapin ang kasalukuyang katotohanan. Si Okihi Charlie ay parehong malungkot at walang magawa. Umiiyak na sinisisi ang mga pulis na naroroon. Bakit nila binabaliwala ang isang buhay? Bilang mga pulis, dapat nilang alamin ang katotohanan at hulihin ang mamamatay tao. Gayunpaman, ang kanyang pag-iyak ay hindi nakatanggap ng nararapat na atensyon. Sisiyasatin ko ang kamatayan ng aking kuya. Nagpasya si Okihi Charlie na lumipat sa paaralan ng kanyang kuya upang mag-imbestiga. Pagdating sa Seoul, agad siyang bumili ng isang lumang motorsiklo, ngunit hindi inaasahan na ito ay ninakaw. Pagkatapos bayaran, ang tunay na may-ari, si Ji So-hyun, ay hinanap siya. Hinintay ni Ji So-hyun si Okihi Charlie na inakala niyang magnanakaw. Sa gitna ng pagtatalo, nakahanap si Okihi Charlie ng pagkakataon upang tumakas. Si Ji So-hyun ay nanghiram ng motorsiklo ng kaibigan upang habulin siya. Tumakbo si Okihi Charlie sa isang dorm kung saan siya pansamantalang nanatili. Natagpuan ni Ji So-hyun ang kanyang motorsiklo at napansin na ang tunay na magnanakaw ay bumabalik. Lumalabas na naglagay sila ng tracker sa motorsiklo. Pagkatapos ibenta, susundan nila ang lokasyon upang bawiin ang motorsiklo at ibenta muli. Nahuli ni Ji So-hyun ang mga magnanakaw sa akto, kaya hindi niya sila pinatawad. Pagkatapos ng isang away, si Ji So-hyun ay hindi sinasadyang napuruhan sa ulo, pansamantalang nahilo. Ang mga magnanakaw ay mabilis na tumakas mula sa malayo. Isang truck ang mabilis na papalapit. Ang driver na abala sa paglalaro ng telepono ay halos bumangga kay Ji So-hyun. Sa kritikal na sandali, bumaba si Okihi Charlie sa tamang oras upang iligtas siya. Mula noon, hindi na hinintay ni Ji So-hyun ang motorsiklo. Nalutas nila ang hindi pagkakaunawaan. Si Ji So-hyun ay isang mahusay na boksingero, ngunit dati, bigla siyang dinapuan ng matinding sakit ng ulo sa kalye. Pagkatapos magpatingin sa ospital, mukhang may problema sa kanyang utak. Alam ng doktor na estudyante pa siya. Kaya iginiit na kailangan ng tagapag-alaga bago ibunyag ang kondisyon. Gayunpaman, hindi ito pinansin ni Ji So-hyun. Umalis siya sa ospital nang hindi nag-aalala sa sakit ng ulo. Kinabukasan, si Okihi Charlie ay nagmaneho ng motorsiklo papuntang paaralan, halos mabangga ang sasakyan ni Ji So-hyun. Natumba siya sa tambak ng basura at napuno ng dumi ang katawan. Nang makita ito ni Ji So-hyun, tinubad niya ang kanyang uniforme at ipinahiram kay Okihi Charlie. Nang suotin ni Okihi Charlie ang uniforme ni Ji So-hyun sa paaralan, napukaw niya ang atensyon ng maraming babaeng estudyante. Nang makita ang pangalan ni Ji So-hyun sa uniforme, akala ng lahat ay malapit ang relasyon nila. Dahil lumipat si Okihi Charlie sa paaralan bilang isang espesyal na atleta sa baril, agad siyang sumali sa koponan ng baril. Nagkataon na napunta siya sa klase ni Ji So-hyun. Pagkatapos ipakilala ng guro, bumaling si Okihi Charlie at pinagalitan si Ji So-hyun dahil hindi nito suot ang uniforme. Hindi na unawaan ni Okihi Charlie ang sitwasyon, kaya kinuha niya ang uniforme mula sa kanyang bag at ibinalik kay Ji So-hyun. Ang aksyong ito ay nagdulot ng ingay at panunukso sa klase. Ngunit isang babaeng estudyante ang nagpakita ng inis. Dahil alam ng lahat na gusto niya si Ji So-hyun, pagkatapos mag-enroll, nalaman ni Okihi Charlie na ang kanyang kuya ay may kasintahan bago mamatay. Hiniling niya ang numero ng telepono at tumawag, ngunit nakakagulat na si Ji So-hyun ang sumagot. Mukhang nasa kanya ang telepono ng kasintahan. Dahil sa mga pagdududa, sinimulan ni Okihi Charlie na sundan si Ji So-hyun. Pumunta sila sa ospital. Nagtago siya sa isang sulok at narinig ang pag-uusap ng doktor at ni Ji So-hyun. Lumabas na may tumor sa utak si Ji So-hyun at hindi ito
Benign, maaaring wala na siyang maraming oras para mabuhay. Ang balitang ito ay lubos na nagpasindak kay Ji So-hyun. Ilang araw siyang hindi pumapasok sa paaralan, isang araw. Palihim na pumunta si Oh Hee-charlie sa palapag kung saan nahulog ang kanyang kuya. Habang nalulunod sa alaala, lumingon siya at nakita si Ji So-hyun na nakatayo sa tabi niya. Sinabi ni Ji So-hyun na nasaksihan niya ang pagkahulog ng kanyang kuya at tinawagan ang pulis. Nagliwanag ang mga mata ni Oh Hee-charlie. Tinanong niya si Ji So-hyun tungkol sa eksena, nang matuklasan na patay na ang kanyang kuya. Sumagot si Ji So-hyun na nagpapakain siya ng pusang ligaw nang biglang makarinig ng malakas na tunog. Tumingin siya sa direksyon ng tunog at natuklasan ang kanyang kuya na nakahiga sa tabi ng paso ng bulaklak. Patay na, ang bintana sa itaas ay bukas na bukas. Tinanong ni Oh Hee-charlie ang tungkol sa kanyang kuya. Pagkatapos ay tinanong kung bakit nawala si Ji So-hyun ng ilang araw bago bumalik. Sumagot si Ji So-hyun na namimiss niya lang ang bahay. Magkasama silang pumunta sa kantin ng paaralan. Hiniling ni Ji So-hyun kay Oh Hee-charlie na kung sakaling hindi na siya makapasok sa paaralan, tulungan niyang pakainin ang mga pusang ligaw. Habang tinitingnan si Ji So-hyun na masayang kasama ang mga kaibigan, naalala ni Oh Hee-charlie ang sinabi ng doktor na wala na siyang maraming oras. Sinabi niya sa sarili na kalimutan ang narinig sa ospital at huwag mag-alala sa kapalaran ng iba. Biglang may malakas natunog sa kantin, lahat ay tumingin sa pinanggalingan ng tunog. Si Seho, miyembro ng photography club, ay binubuli ang isang estudyanteng babae na nagngangalang Ahwa. Si Seho ay isang masamang tao. Noong nakaraang semestre ay hinintay niya si Ahwa at napilitang lumipat ng paaralan. Ngunit hindi inaasahan na bumalik siya ngayong taon. Sa sitwasyong ito, galit na galit ang lahat sa loob. Sa karamihan, isang babaeng may puting buhok ang tumingin kay Seho na puno ng intensyon na pumatay. Pagkatapos ng klase, habang nagtatrabaho ng part-time, nakita ni Ji So-hyun ang babaeng may puting buhok at ang kasintahan ng kuya ni Oh Hee-charlie. Ibinalik niya ang telepono sa kasintahan. Lumabas na pumirma ito ng kontrata sa isang entertainment company bilang trainee. Ngunit ayaw mag-ensayo, kaya ibinigay niya ang telepono kay Ji So-hyun upang dalhin ito sa iba't ibang lugar para hindi siya mahanap ng manager. Maghintay lang, kukunin ko ulit pagkatapos maglaro. Pagbukas ng telepono, bukod sa tawag mula sa manager, nakita rin niya ang maraming mensahe mula kay Oh Hee-charlie na nagtatanong tungkol sa kanyang kuya. Naalala ni Ji So-hyun na ilang araw na ang nakalipas, nakita niya si Oh Hee-charlie sa silid kung saan tumalon ang kuya niya. Marahil may kaugnayan ang dalawang ito. Sa kabilang banda, si Oh Hee-charlie ay nagtuturo kay Jafan kung paano bumaril. Si Jafan ay anak ng mayamang pamilya, isang taon na ang nakalipas, nasangkot siya sa malubhang aksidente sa sasakyan, na ospital ng 6 na buwan, pagkagising, nawala ang lahat ng kanyang alaala, upang matulungan ang paggamot. Inilipat ng kanyang pamilya si Jafan sa paaralang ito at pinababaril siya. Umaasang ang katamtamang ehersisyo ay magpapakalma sa kanyang isip at makakatulong sa pagbabalik ng kanyang mga alaala, pag-uwi gabi. Hinanap ni Ji So-hyun si Oh Hee-charlie upang tanungin ang tungkol sa relasyon niya sa kanyang kuya. Ngunit hindi nagsabi ng totoo si Oh Hee-charlie. Sa sandaling iyon, muling sumiklab ang matinding sakit ng ulo ni Ji So-hyun. Tumagal ang sakit hanggang kinabukasan, sa klase, dahil sa sobrang sakit ng ulo. Nagsuka siya at mabilis na tumakbo sa palikuran. Nag-alalang hinabol siya ni Oh Hee-charlie sa banyo ng mga lalaki. Nang makita niya si Ji So-hyun, hindi sinasadyang napansin niya ang bakas ng dugo na umaagos mula sa katabing cubicle. Pagbukas ng pinto, nakita nila si Ahwa, ang estudyanteng binuli ni Seho. Pagkatapos dalhin si Ahwa sa ospital, dumating ang pulis para kumuha ng pahayag ayon sa pamamaraan. Kinilala ng babaeng pulis si Oh Hee-charlie. Alam niyang lumipat siya ng paaralan upang imbestigahan ang pagkamatay ng kanyang kuya. Sinubukan pa rin niyang kumbinsihin siyang tanggapin ang katotohanan. Ngunit determinado si Oh Hee-charlie na hindi sumuko. Pagkatapos ng klase, nakatanggap si Oh Hee-charlie ng mensahe mula sa kasintahan ng kanyang kuya na aayang magkita sa rooftop, ngunit hindi ang kasintahan ang dumating, kundi ang babaeng may puting buhok. Nang makitang palaging nakabuntot si Oh Hee-charlie sa kasintahan ng kanyang kuya dahil sa isyu ng kanyang kuya. Sinabi ng babaeng may puting buhok na huwag sundan ang kasintahan at hanapin ang isang babaeng nagngangalang Sophie. Agad na kinontak ni Oh Hee-charlie si Sophie, isang estudyante mula sa ibang paaralan. Lumipat siya ng paaralan dahil sa pananakot ng kuya ni Oh Hee-charlie. Lumabas na si Sophie ay nagpanggap na buntis upang mang-blackmail sa kaibigan ng kuya ni Oh Hee-charlie. Ngunit nabisto ito ng kuya niya. Pagkatapos mapahiya ng kuya ni Oh Hee-charlie, tahimik na lumipat ng paaralan si Sophie. Sinabi ni Sophie kay Oh Hee-charlie na kinamumuhian niya ang kuya niya. Umaasa siyang mamatay ito. Hindi lang siya, marami rin sa paaralan ang galit sa kuya niya dahil siya ay masamang tao. Madalas na nang hahawakan ng sikreto at nananakot ng iba. Ang mga salitang ito mula kay Sophie ay nagpabagsak sa pananaw ni Oh Hee-charlie. Hindi niya inaasahan na ganoon ang kuya niya. Gabing iyon, binisita ng babaeng may puting buhok si Ahwa, nang makita ang labis na pagdurusa ng ama ni Ahwa. Naalala niya ang kanyang nakaraan, siya rin ay dating binuli, nalunod sa impyerno hanggang sa dumating si Ji So-hyun. Siya ang nagparusa sa mga masasama at nagligtas sa kanya mula sa impyerno, dahil naranasan niya ang parehong bagay. Lalong gustong tulungan ng babaeng may puting buhok si Ahwa. Hinanap niya si Ji So-hyun at iminungkahi na magtulungan upang paalisin si Seho sa paaralan. Ngunit si Ji So-hyun ay kasalukuyang nahihirapan, may tumor siya sa utak, at ang kalusugan ng kanyang ina ay hindi rin maganda. Nangangailangan ng malaking halaga para sa paggamot, wala na siyang lakas para labanan ang kasamaan, gusto lang niyang mabilis na kumita ng pera. Gayunpaman, gabing iyon, hindi napigilan ni Ji So-hyun ang tawag ng katarungan sa kanyang puso. Pumunta siya sa silid ng photography club. Si Seho ay naghugas ng mga larawan sa madilim na silid. Ang intensyon ni Ahwa na magpakamatay ay nagpapaligalig rin sa kanya, kaya nagsimula siyang maghugas ng mga sensitibong larawan ni Ahwa. Balak gamitin ang mga ito upang takutin siya na huwag gumawa ng ekstremong bagay na makakaapekto sa kanya. Narinig ni Seho ang katok sa pinto. Pagbukas, agad siyang inatake ni Ji So-hyun. Tinali siya ni Ji So-hyun at hiniling na kusang umalis sa paaralan, sa harap ng karahasan. Napilitan si Seho na sumuko. Nang aalis na si Ji So-hyun, bigla niyang nakita ang larawan ni Ahwa. Muling sumiklab ang galit sa kanyang isip.
Nagsimulang magmalaki at sumigaw si Ji So-hyun kay Seho. Sinabi ng doktor na dahil sa tumor, maaaring makaranas si Ji So-hyun ng mga panandaliang pagkabaliw, marahil ito ang kondisyong binabalaan ng doktor. Mabilis siyang umakyat sa pader upang makatakas mula sa paaralan. Nagkataong nakasalubong niya si Ok Hee-charlie na dumadaan sa motorsiklo. Nag-usap sila ng ilang salita. Napansin ni Ok Hee-charlie na may dugo sa sapatos ni Ji So-hyun. Ngunit hindi siya nagtanong pa pagkatapos magsalita. Umalis na siya. Kinabukasan, binisita ni Ok Hee-charlie ang puntod ng kanyang kuya. Ang mga salita ni Sophie ay nagpagulo sa kanyang isip. Hindi niya kailanman naisip na ang kanyang kuya ay nang-api ng mga kaklase noong buhay pa, habang aalis. Sa kabilang dulo, nakasalubong niya si Ji So-hyun na nag-aalay rin ng insenso. Binisita niya ang kanyang kuya na si So-min pagkatapos ng pagkikita. Napilitan si Ok Hee-charlie na sabihin ang totoo na naroon siya dahil ang abo ng kanyang kuya ay inilagay. Doon, sa wakas naintindihan ni Ji So-hyun kung bakit palaging nag-aalala si Ok Hee-charlie sa relasyon ng mga estudyante kay So-min noong buhay pa. Lumabas na sila ay kambal, sa daan pa uwi. Hiniling ni Ok Hee-charlie kay Ji So-hyun na panatilihing lihim ang relasyon niya sa kanyang kuya. Sumang-ayon si Ji So-hyun. Sa daan, ikinuwento ni Ji So-hyun ang pagkamatay ni So-min. Nainapi ng mga kaklase hanggang sa hindi na niya kinaya at iniwan ang mundong ito, pagkarinig ng trahedyang ito. Komplikado ang damdamin ni Ok Hee-charlie. Ngayong araw, si Seho kasama ang kanyang mga magulang ay pumunta sa paaralan upang gawin ang pamamaraan ng pag-alis. Lahat ng estudyante ay nasiyahan. Nagtipon sa bintana na sumisigaw at nagpaalam sa tyrant ng paaralan. Sa oras na ito, pumasok sina Ji So-hyun at Ok Hee-charlie sa paaralan. Nang makaharap si Seho, mas mabilis ang tibok ng puso ni Ji So-hyun. Na parang naalala ang eksenang baliw na binugbog niya si Seho kagabi. Nakita ni Jafan na palaging magkasama ang dalawa, sumiklab ang selos, habang nanonood ng laban ng basketball. Umupo siya sa tabi ni Ok Hee-charlie at tinanong kung nililigawan niya si Ji So-hyun. Mabilis itong itinanggi ni Ok Hee-charlie. Saka lang napakalmahan si Jafan, habang tinitingnan ni Ok Hee-charlie ang mga lalaking estudyante sa court. Bigla niyang napansin ang isang nagngangalang Achon, ang mismong hinintay ni Sophie na magpanggap na buntis upang mang-blackmail. At ang kuya niya ang nagbigay kay Sophie ng leksyon upang protektahan siya. Pagkatapos ng klase, hinintay ni Ok Hee-charlie si Achon upang magtanong tungkol sa kanyang kuya. Ngunit iginiit ni Achon na mabuti ang kuya niya, ibang-iba sa sinabi ni Sophie. Na muling nagpagulo kay Ok Hee-charlie, mabuti ba o masama ang kuya niya? Sa oras na iyon, nakita ni Ok Hee-charlie na naiwan ni Achon ang kanyang telepono sa mesa. Agad siyang sumakay sa motorsiklo at sumunod sa taxi ni Achon hanggang sa bahay nito. Pinindot ni Ok Charlie ang doorbell, ngunit si Jafan ang nagbukas ng pinto. Nagpakita siya ng inis, kinuha ang telepono ni Achon at bumalik sa loob. Lumabas na magkapatid sila sa isang muling pinagsamang pamilya. Hindi maganda ang relasyon at itinago ito sa paaralan. Gabing iyon, binisita ng babaeng may puting buhok ang ospital upang makita ang ama ni Ahwa. Nalaman ni Ahwa na umalis na si Seho sa paaralan at umiyak sa tuwa sa kanyang kama sa ospital. Ang kanyang ama ay nakaramdam din ng ginhawa. Habang kumakalat ang chismis tungkol sa bayaning ito na nag-alis ng kasamaan, ang ama lang ni Ahwa ang nakakaalam na ito ang pangako ng babaeng may puting buhok. Binigyan niya siya ng pera ayon sa kasunduan. Pagkatapos, inilipat ng babaeng may puting buhok ang pera kay Ji So-hyun. Maagang umaga kinabukasan, pagdating ni Ok Hee-charlie sa paradahan, hinintay na siya ni Achon. Hiniling ni Achon kay Ok Hee-charlie na huwag ibunyag ang relasyon niya kay Jafan. Masayang sumang-ayon si Ok Charlie, ngayong araw, umalis na si Seho sa paaralan, ngunit muling lumitaw sa paaralan kasama ang isang grupo ng pulis. Lumabas na nagulat ang pamilya ni Seho. Kahit umalis na siya, gusto pa rin nilang hulihin ang bumugbog sa kanya. Sinuri ng pulis ang mga security camera, natuklasan ang isang pader malapit sa silid ng photography. Iniisip na maaaring umakyat ang salarin sa pader upang makatakas, gayunpaman, hindi nakuha ng kamera ang buong imahe. Tanging ang labas ng pader ang naitala. Ayon sa oras ng pagtakas, noong oras na iyon, nagkataon na may isang babaeng estudyante na huminto sa motorsiklo sa gitna ng kalsada. Isang babaeng pulis ang nag-isip na siguradong nakasalubong niya ang isang kakilala, kaya huminto, marahil kung mahahanap ang babaeng ito. Matutukoy ang pagkakakilanlan ng salarin dahil sa ulat ni Seho, muling nag-usap-usap ang buong paaralan tungkol sa misteryosong bayani. May mga nagbanggit pa kay So-min, kuya ni Ok Hee-charlie, na sinasabing kung buhay pa siya. Siguradong isa rin siya sa mga pinarusahan ng bayani. Ang mga salitang ito ay nagpasama ng loob kay Ok Hee-charlie. Bigla niyang naalala ang pagkikita kay Ji So-hyun kagabi. Ang bakas ng dugo sa sapatos nito ay parang tugma sa pagbugbog kay Seho. Kung si Ji So-hyun ang bayani, siya kaya ang pumatay sa kuya niya. Dala ang pagdududa, tinanong ni Ok Hee-charlie ang address ng bahay ni Ji So-hyun, at habang wala pa ito, palihim siyang pumasok upang nakawin ang sapatos na may dugo kagabi. Sa oras na iyon, umuwi rin si Ji So-hyun, ngunit dahil sa pagsiklab ng tumor sa utak, hindi niya napansin si Ok Hee-charlie. Nakita ni Ok Hee-charlie ang dugo na tumulo mula sa ilong ni Ji So-hyun papunta sa sapatos. Pagbalik ni Ok Hee-charlie sa dorm, hinanap siya ng babaeng pulis. Natukoy na siya ang babaeng estudyante sa kamera. Hindi ito itinanggi ni Ok Hee-charlie, at tapat na sinabi sa pulis na huminto siya dahil nakasalubong niya si Ji So-hyun. Mabilis na dinala si Ji So-hyun ng pulis para sa interogasyon. Ngunit hindi siya nakipagtulungan. Saglit lang sumagot at nagmadaling umalis. Maagang umaga kinabukasan, ibinalik ni Ok Hee-charlie ang ninakaw na sapatos kay Ji So-hyun dahil naisip niyang ang dugo sa sapatos ay dahil sa sakit nito. Tinanggap ni Ji So-hyun ang sapatos at sinabi kay Ok Hee-charlie na ang bayani sa alamat ay hindi pumatay sa kuya niya. Gusto sanang magtanong pa ni Ok Hee-charlie, ngunit ayaw nang magsalita pa ni Ji So-hyun. Isang araw, nakakita si Ok Hee-charlie ng piraso ng papel sa locker na nagsasabing may
magbubunyag ng lihim sa kanya sa bulwagan, ngunit pagdating doon, inatake siya ng isang misteryosong tao. Pagkatapos, ginamit ng salarin ang fingerprint ni Ok-hee Charlie upang i-unlock ang kanyang telepono. Nang magising si Ok-hee Charlie, nasa ospital na siya. Lumabas na nakita siya ni Jafan na pumasok sa bulwagan kaya nailigtas siya. Nang magising si Ok-hee Charlie at bumalik sa paaralan, napalibutan siya ng maraming tao. Lumabas na may nagkakalat ng mga na-edit na sensitibong larawan. Natuklasan ni Gifan ang pinagmulan, ngunit sinabi ng babaeng iyon na si Ok-hee Charlie ang nagpadala ng mga larawan sa kanya. Galit na galit si Gifan at sinampal si Ok-hee Charlie, akmang susuntukin pa ng pigilan ni Ji So-hyun. Hinila ni Ji So-hyun ang kamay ni Ok-hee Charlie at umalis, pagkalabas ng gusali. Hinigit ni Ok-hee Charlie ang kanyang kamay mula kay Ji So-hyun. Sinabi niyang hindi niya ginawa iyon at hindi niya naiintindihan kung bakit kailangang umiwas. Ngunit sinabi lang ni Ji So-hyun na bumalik na siya sa dating paaralan. Nagsimula na ang pananakot kay Ok-hee Charlie at maaaring lumala pa ito. Ngunit hindi natatakot si Ok-hee Charlie. Bumalik siya sa paaralan. Hinanap ang babaeng iyon upang suriin ang oras na ipinadala ang mga sensitibong larawan. Ayon sa alaala ni Ok-hee Charlie, unconscious siya sa bulwagan noon. Naisip niyang siguradong ginamit ng misteryosong tao ang kanyang fingerprint upang i-unlock ang telepono at ipadala ang mga larawan. Wala si Ok-hee Charlie na mapagkwentuhan kaya ikinuwento niya ito kay Jafan. Masigasig na iminungkahi ni Jafan na gamitin ang koneksyon ng kanyang pamilya para hilingin sa paaralan na suriin ang mga security camera sa bulwagan nang panoorin ang kamera. Napansin ni Jafan ang isang taong nakaputi na pumasok din sa bulwagan at nagmukhang nagulat. Pagkatapos panoorin, hindi sinabi ni Jafan ang totoo kay Ok-hee Charlie. Sinabi lang na hindi nakuha ng kamera ang umaatake, marahil sa blind spot. Kahit medyo nadismaya, nagpasalamat pa rin si Ok-hee Charlie sa tulong ni Jafan. Sa gitna ng krisis sa paaralan, habang kumakalat pa rin ang mga na-edit na larawan, lumitaw ang isa pang chismis. May mga nagsabing nakitang magkasama sina Gifan at Achon sa isang bahay, na sila pala ay magkapatid. Ayon sa Reflex, naisip ni Gifan na muling ibinunyag ni Ok-hee Charlie ang lihim. Ang sunod-sunod na provokasyon ay nagpagalit kay Gifan. At si Achon ay gumawa rin ng paraan upang paalisin si Ok-hee Charlie nang walang pag-aalinlangan. Gamit ang kapangyarihan ng kanyang padrino, inakusahan si Ok-hee Charlie na menor de edad, ngunit iligal na naninirahan sa dorm. Pagkatapos ng klase noon, nakatanggap si Ok-hee Charlie ng mensahe na pumunta sa underground parking. Maingat siyang pumunta sa lugar ng pagkikita at nakita si Jafan kasama ang grupo ng mga babaeng siga. Binugbog nila si Ok-hee Charlie. Mula sa malayo, napansin ni Ji So-hyun na inaapi siya at tumakbo papunta. Ngunit pagdating niya, umalis na si Jafan at ang mga siga. Pilay-pilay na sumakay si Ok-hee Charlie sa motorsiklo pabalik sa dorm. Ngunit pagdating sa pintuan, nakita niyang puno ng sensitibong larawan niya ang pader. Sinabi rin ng may-ari ng dorm na hindi na siya maaaring manatili dahil sa babala ng pulis. Sa isang gabi, naging walang tahanan si Ok-hee Charlie. Hinabol siya ni Ji So-hyun. Napulot niya ang pitaka niya sa lugar kung saan siya binugbog. Nang malaman na pinalayas siya sa dorm, mabait siyang nag-alok na patuluyin siya ng isang gabi. Kinabukasan, maagang gumising si Ok-hee Charlie at personal na nagluto ng masaganang almusal para kay Ji So-hyun. Pagdating sa paaralan, pagbukas ng locker, nakita niya ulit ang liham na gawa sa mga piraso na nag-aaya sa isang lugar. Pagod na si Ok-hee Charlie sa ganitong laro, kinusot niya ang liham at diretsahang sinabi kay Jafan na hindi siya ang gumawa ng mga iyon, ngunit sa paniniil at pagpapahirap sa kanya ni Jafan. Siguradong gaganti si Ok-hee Charlie at hindi siya aalis sa paaralan. Dahil sa mga hadlang na ito, sa kabilang banda, pumunta si Achon sa isang liblib na lugar upang makipagkita kay Seho, na may otoridad na inutusan siyang mag-imbestiga kung sino ang umatake sa kanya. Ngunit hindi sumunod si Achon. Walang magawa si Seho dahil may pumipigil sa kanya na hindi makagalaw kay Achon. Pagkatapos mag-usap, hindi umalis si Seho at ang kanyang mga kasama sa paaralan. Sa halip, pumunta sila sa basketball court at nanggulo. Sinubukan silang pigilan ni Jafan ngunit binugbog siya ng dalawang kasama. Noon, natutulog si Ji So-hyun sa stadium. Nang makita ito, tumulong siya. Ngunit habang lumalaban, lalong nawalan siya ng kontrol. Halos mamula ang mga mata. Sa kabutihang palad, sa kritikal na sandali, hinila siya ni Jafan kaya nakakalmahan. Sa gilid, tahimik na pinanood ni Seho ang gulo, na parang may iniisip. Bago ang klase sa hapon, pagbukas ni Ok-hee Charlie ng locker, nakita niya ulit ang pirasong liham na nag-aaya sa kanya sa bulwagan sa ikalimang peryodo. Nag-isip si Ok-hee Charlie at pumunta pa rin, ngunit may talumpati sa bulwagan ngayon. Umupo si Ok-hee Charlie sa baba at tumingin sa paligid. Biglang nag-play ang video sa entablado, ang eksena ng pagkahulog ng kuya niya mula sa mataas. Agad nagkagulo ang bulwagan, namula ang mga mata ni Ok-hee Charlie nang masaksihan muli ang pagkamatay ng kuya niya. Naroon ang pulis sa talumpati at naharap ang insidenteng ito. Sinuri nila ang anggulo ng video at natukoy na kinunan ito mula sa kabilang gusali kung saan nangyari ang insidente. Batay sa katatagan ng video, parang hinintay ng nag-record ang pagkahulog ng kuya ni Ok-hee Charlie. Naalala ng babaeng pulis ang pag-iyak ni Ok-hee Charlie na sinabing hindi nagpakamatay ang kuya niya, marahil tama ang kutob niya. Nang balak ng babaeng pulis na mag-imbestiga pa, pinigilan siya ng kanyang superior. Ayaw ng karagdagang gulo. Gayunpaman, ang ama ni Achon, isang konsehal, personal na hiniling sa babaeng pulis na imbestigahan ang kaso. Dahil sa pagsaksi sa pagkamatay ng kuya niya, umiyak ng matagal si Ok-hee Charlie. Kasabay nito, lalong naging kuryoso siya kung sino ang nag-iwan ng liham. Pag-uwi, sinabi ni Ji So-hyun na maaari siyang magpatuloy sa bahay niya. Pagod na nagpasalamat si Ok-hee Charlie at pumasok sa silid. Gabing iyon, tinawagan ni Jafan si Achon. Binuksan niya ang kamera ng bulwagan. Natuklasan na si Achon ang umatake kay Ok-hee Charlie at nagpadala ng sensitibong larawan. Batay sa sapatos na pang
basketball na suot nito, umamin si Achon, ngunit may dahilan siya, dahil magkapatid na kambal si Ok Hee Charlie, at ang namatay na lalaki. Lumipat siya rito para imbestigahan ang pagkamatay ng kuya niya. Nang marinig ito, nagpakita rin ng pagkalito si Jafan. Kinabukasan, nakatanggap ulit si Ok Hee Charlie ng card sa locker, na nag-aaya sa kanya sa design room. Dumating si Ok Hee Charlie sa tamang oras. Nakakagulat na si Jafan ang dumating upang makipagkita kay Ok Hee Charlie. Ngunit mukhang nag-aalangan si Jafan, hanggang sa napansin nila ang isang kahina-hinalang anino na dumaan sa likuran nila, agad silang humabol. Ngunit nakatakas ang kahina-hinalang tao. Ipinaliwanag ni Jafan na nag-cutting classes lang siya at nakita si Ok Hee Charlie na mag-isa, kaya sinundan niya ito, dahil sa pag-aalala. Lubos na nagpasalamat si Ok Hee Charlie sa pag-aalaga ni Jafan. Pagbalik sa klase, tinawag si Ok Hee Charlie ng babaeng pulis, dahil sa video na ipinalabas sa bulwagan, napilitan ang pulis na muling buksan ang investigasyon sa pagpatay sa kuya niya, humingi ng paumanhin ang babaeng pulis kay Ok Hee Charlie. Inamin na tama ang mga unang hinala niya, pagkatapos ay tinanong si Ok Hee Charlie tungkol sa ekspresyon ng kuya niya nang makita ang taong lumapit habang nasa video call. Ngunit naisip ni Ok Hee Charlie na wala namang espesyal. Hinayaan siya ng babaeng pulis na umuwi muna, sinabihan na kontakin agad kung may naalala siyang anumang clue. Ang sumunod na tinawag para sa interogasyon ay si Ji So-hyun. May tsismis na hindi maganda ang relasyon niya sa kuya ni Ok Hee Charlie. Nagkaroon sila ng matinding away. Ipinaliwanag ni Ji So-hyun na ang alitan nila ay maliit lamang at hindi maaaring humantong sa pagpatay. Nag-isip ang babaeng pulis at tinanong kung sino ang pinakamalapit sa kuya ni Ok Hee Charlie. Sumagot si Ji So-hyun na marahil si Ateng. Gabing iyon pagka-uwi ni Ji So. Yun sa training ground, hiniling ni Ok Hee Charlie na samahan siya sa bahay ng mga ampon na magulang ng kuya niya para kunin ang mga gamit nito. Masayang sumang-ayon si Ji So-hyun pagdating sa bahay ng mga ampon na magulang. Nanatili ang mag-asawa sa kanilang mapagmalaki at malamig na ugali. Hindi man lang pinayagan si Ok Hee Charlie na pumasok sa bahay. Binigyan lang siya ng isang nakalock na maleta. Itinuring ng mga ampon na magulang ang hindi ma-unlock na maleta bilang abala sa kabutihang palad. Tinanggap ito ni Ok Hee Charlie, kaya't maaari nilang burahin ang lahat ng bakas ng kuya niya. Nakita ang ginhawa sa kanilang mukha, nasaktan si Ok Hee Charlie, hindi na nakatiis si Ji So-hyun sa tabi. Malakas siyang sumigaw laban sa kawalan ng damdamin ng mga ampon na magulang. Kinailangan ni Ok Hee Charlie na pakikalmahan siya at alalayan palayo. Madali niyang na-unlock ang password ng maleta. Puno ito ng mahalagang alaala ng kuya niya. Mga larawan kasama si Ok Hee Charlie at mga regalong ibinigay nila sa isa't isa mula pagkabata. Bukod dito, may isang bote ng matapang na alak. Hinulaan ni Ok Hee Charlie na marahil ginamit ito ng kuya niya kapag nalulungkot. Iminungkahi niyang uminom ng isang shot kasama si Ji So-hyun. Pagkatapos uminom ng matapang na alak, naalala ni Ji So-hyun ang kanyang ina at ang kanyang malubhang sakit, pansamantalang nawala ng kontrol sa emosyon. Umakyat sa rooftop at umiyak ng malakas, sinundan siya ni Ok Hee Charlie at niyakap. Kinabukasan sa paaralan, narinig ni Ok Hee Charlie na bumalik na ang kaibigan ng kuya niya, si Kavekiso, kaya nagmadali siyang makipagkita. Ipinaliwanag ni Kavekiso na hindi sila magkasintahan ng kuya niya. Isang beses lang siyang hiniling na magpanggap bilang boyfriend. Gusto sanang magtanong pa ni Ok Hee Charlie, ngunit nagpakita ng kawalan ng pasensya si Kavekiso. Tahimik na tumayo at umalis kasama ang babaeng may puting buhok. Pagkatapos, nagkita sila ni Ji So-hyun para kumain sa hapunan. Kumain si Kavekiso ng dalawang malalaking plato ng instant noodles. Sa ilalim ng nagulat na tingin ng lahat, ngumiti si Kavekiso at inihayag na buntis siya. Hindi muna naniwala ang babaeng may puting buhok. Ngunit naalala ang pagsusuka ni Kavekiso sa banyo kaninang umaga, kaya napilitan siyang tanggapin ang katotohanan. Si Jin, na umalis na sa paaralan para maghanda sa pag-aaral sa ibang bansa. Ikinuwento kay Ok Hee Charlie na dati siyang binuli ni Seho sa paaralan, sa kabutihang palad, dahil sa kabayanihan ng kuya ni Ok Hee Charlie, naging mapayapa ang kanyang pag-aaral. Noong araw na iyon, kasama ng babaeng may puting buhok si Kavekiso sa check-up ng pagbubuntis. Aksidenteng nasaksihan nila ang isang doktor na tinakot ng isang binata. Nakilala ni Kavekiso ang lalaki, pagkatapos naalala na si Do iyon. Isang lalaki na pumatay ng isang babaeng estudyante sa parehong junior high school dahil sa pagtanggi sa kanyang pag-ibig. Ang babaeng iyon ay anak ng doktor, pagkatapos ng pagpatay. Naging masyadong arugante si Do dahil hindi pa siya sapat ang edad para makulong. Nanatili lang siya sa reformatory ng ilang oras bago pinalaya. Pagkatapos makalaya, patuloy na tinakot ni Do ang doktor sa naisip ng babaeng may puting buhok na maghiganti. Pagkatapos makipag-usap sa doktor, nagkasundo sila sa isang halaga sa kondisyong paluluhurin si Do para humingi ng paumanhin. Ipinasa niya ang gawaing ito kay Ji So-hyun dahil kailangan nito ng pera para sa ospital ng kanyang ina. Pumayag si Ji So-hyun. Sinilip ng babaeng may puting buhok ang galaw ni Do at nakumpirma na ngayong gabi ang pinakamagandang pagkakataon para kumilos. Nag-isip sandali si Ji So-hyun at pumunta sa auto shop kung saan nagtatrabaho si Do. Madali niyang nahuli ito. Hinintay ni Ji So-hyun na pumunta si Do kinabukasan para humingi ng paumanhin sa doktor. Pagkatapos makatanggap ng pangako mula kay Do, umalis si Ji So-hyun. Ngunit kinabukasan, natuklasan ng pulis ang bangkay ni Do sa auto shop. Sa araw na iyon, pagdating ni Ok Hee Charlie sa gate ng paaralan, sinalubong siya ni si Jin, na nakatakdang umalis na para mag-aral sa ibang bansa. Gusto niyang sabihin kay Ok Hee Charlie ang lahat ng alam niya tungkol sa kuya niya. Lumabas na si Jin ang naglathala ng video sa bulwagan, mula nang protektahan siya ng kuya ni Ok Hee Charlie mula sa pananakot. Palagi siyang may pagtingin dito. Kaya noong araw na nahulog ito, aksidenteng nakita ni si Jin na nakaupo ito sa bintana. Dahil gusto niya ito, palihim siyang kumuha ng video. Hindi inaasahan na magaganap ang trahedyang pagkamatay, pagkatapos mamatay ang kuya ni Ok Hee Charlie. Tumigil si
Si Jin sa pag-aaral ng mahabang panahon, hindi naglakas loob na tingnan ang video, hanggang sa pumunta siya sa paaralan para sa mga pamamaraan. Nagkataong nakilala si Ok Hee-Charlie at nalaman na siya ang kapatid na binminyo ng kuya niya. Doon lang nagkaroon ng lakas ng loob si Jin na tingnan muli ang video at natuklasan na itinulak ito ng iba. Parehong sabik sina si Jin at Ok Hee-Charlie na mahanap ang salarin, at sa puso ni si Jin, may hinintay na siyang suspect, si Ji Soo-hyun, dahil ang mamamatay na nakita ni si Jin noon ay may suot na pulang sapatos, katulad ng kay Ji Soo-hyun. Ang clue na ito ay lubos na nagpasakit kay Ok Hee-Charlie. Ayaw niyang maniwala na si Ji Soo-hyun, na palaging tumutulong sa kanya, ay ganoon kalupit. Ngunit kinabukasan sa paaralan, hindi niya napigilan ang pagtingin sa sapatos ni Ji Soo-hyun nang may pag-aalinlangan. Sa break, hindi alam kung saan nanggaling ang chismis. Nagsimulang mag-ingay ang forum ng paaralan tungkol sa pagiging magkapatid ni Ok Hee-Charlie at ng kuya niya, dahilan para lumapit si Gi-fan kay Ok Hee-Charlie, gumamit ng mapang-uyam na tono para siraan ang kuya niya. Dahil dito, nakaramdam ng awa sina Kabekiso at ang babaeng may puting buhok kay Ok Hee-Charlie. Inimbitahan siya ng babaeng may puting buhok na sumali sa kanilang pagtitipon. Nilagpasan ni Kabekiso ang kanyang bias at nagkwento pa tungkol sa kuya niya. Nanumpa si Kabekiso na ang kuya niya ay likas na tumutulong sa iba. Ngunit pagkatapos makontrol ni Achon, nakuha nito ang masamang reputasyon. Hinintay ni Kabekiso na marahil maihawak na kahinaan si Achon sa kuya niya. Kumpirmado rin ito ni Ok Hee-Charlie kay si Jin. Sinabi ni si Jin na totoo ngang kontrolado ng kuya niya si Achon. Ngunit hindi niya alam kung ano iyon, dahil sa pambubugbog, maaaring mapalaya si Ok Hee-Charlie. Ngunit nagpanggap si Achon na humingi ng paumanhin, sinabing susubukan niyang pigilan ang pagpapaalis niya. Nakonsensya si Achon sa kuya niya, kaya gusto niyang bumawi sa ganitong paraan, sabay ring magsisikap na mahanap ang pumatay sa kuya niya. Sa kabilang banda, sinundan ng babaeng pulis ang bakas ni Doo bago mamatay hanggang sa ospital. Ipinaalam sa doktor ang pagkamatay ni Doo. Nagulat ang doktor. Ngunit hindi binanggit ang kasunduan sa babaeng may puting buhok. Pag-alis ng babaeng pulis, saka lang pumasok ang babaeng may puting buhok sa klinika. Narinig mula sa doktor ang tungkol sa pagkamatay ni Doo. Naging maingay ang insidente. Umaasa ang doktor na hindi na sila magkita muli. Agad na kinontak ng babaeng may puting buhok si Ji Soo-hyun. Nagulat din si Ji Soo-hyun at mabilis na itinanggi na siya ang pumatay. Ngunit sa oras na iyon, hindi na nag-aalala ang babaeng may puting buhok sa katotohanan. Nag-aalala lang na maimbestigahan ng pulis si Ji Soo-hyun. Hiniling niya na mag-isip ito ng paraan para makatakas sa paratang, bago pa makapag-isip ng solusyon. Hinanap na ng babaeng pulis si Ji Soo-hyun sa bowling alley kung saan siya nagtatrabaho ng part-time. Lumalabas na ang isang pahayag ni Seho ang nagbigay ideya sa babaeng pulis. Sinabi niyang ang umatake sa kanya ay may amoy ng langis at alkohol. Madalas nagbo-bowling kasama ang asawa. Naalala ng babaeng pulis na ang paglilinis ng bowling ball ay nangangailangan ng dalawang uri ng solusyon na ito. Nagkataong nagtatrabaho si Ji Soo-hyun sa isang bowling alley. Hinintay ng babaeng pulis na siguradong nakatago ang kasangkapan sa krimen sa locker doon. Ngunit pagbukas, tanging ang bag ni Ji Soo-hyun ang natagpuan. Hindi sumuko ang babaeng pulis, agad siyang nagmaneho patungo sa training area kung saan nakatira si Ji Soo-hyun, na maaaring doon nakatago ang kasangkapan sa krimen. Kasabay nito, nagmamaneho rin si Ji Soo-hyun sa motorsiklo. Nakipagkarera sa oras laban sa babaeng pulis, dahil talagang may ebidensya ng krimen sa locker sa training area. Sino ang mag-aakala na pagdating nila roon, nawala na ang bag ng mga kasangkapan sa locker? Napilitang umuwi ang babaeng pulis na walang dala. Ngunit hindi rin mapakali si Ji Soo-hyun. Nagtataka kung sino ang nagligtas sa kanya. Lumabas na kinuha na ni Ok Hee-Charlie ang bag ni Ji Soo-hyun at ipinadala ito sa ampunan kung saan siya lumaki, kamakailan. Naging malapit sina Jafan at Ji Soo-hyun. Tahimik na pinagmamasdan ito ni Achon. Isang araw bago nito, kinuha niya ang larawan ni Jafan at ng kuya ni Ok Hee-Charlie na magkasamang nakasakay sa kabayo at sinunog ito. Seryosong binabalaan si Jafan na huwag ipaalam sa sinuman na kaibigan niya ang kuya ni Ok Hee-Charlie. Kasalukuyang nawala ng alaala si Jafan. Kung madaliin niyang aminin na kilala niya ang kuya, lalo lang itong magdudulot ng investigasyon ng pulis, ilang araw pagkatapos. Naalala ni Jafan ang isang bahagi ng nawalang alaala. Hinanap niya si Achon upang kumpirmahin ang dahilan ng pagkawala ng kanyang alaala. Lumabas na hindi ito dahil sa aksidente sa sasakyan kundi dahil nag-isip siya ng masama. Kasabay nito, may nakakatakot na hinala si Jafan. Naisip niyang siya ang pumatay sa kuya ni Ok Hee-Charlie. Kinabukasan, iniwan ni Ok Hee-Charlie ang isang papel kay Ji Soo-hyun. Sinasabing kung gusto niyang mabawi ang bag, pumunta sa itinakdang lugar. Hindi nag-aksaya ng oras si Ji Soo-hyun. Naglakbay siya sa malayo patungo sa isang inabandonang pabrika. Sa ilalim ng malabong ilaw, lumitaw si Ok Hee-Charlie na maihawak na bag. Pagkakita, nagpaputok siya ng baril. Ang bala ay dumapli sa braso ni Ji Soo-hyun at binasag ang ilaw sa kalsada. Doon lang napagtanto ni Ji Soo-hyun na nasa bingit ng pagkawala ng kontrol si Ok Hee-Charlie. Kung hindi maipaliwanag ng maayos, baka talagang barilin siya nito. Mabilis na itinanggi ni Ji Soo-hyun na siya ang pumatay sa kuya niya. Inamin din na ang insidente kay Seho lang ang kanyang gawa. Ang iba pang pagkamatay ay walang kinalaman sa kanya. Ngunit hindi basta makapaniwala si Ok Hee-Charlie sa panig ni Ji Soo-hyun. Kaya napilitan si Ji Soo-hyun na pwersahang kunin ang baril at itinutok ito sa kanyang ulo. Nanumpas siya na kung siya ang pumatay sa kuya niya, mamamatay siya agad. Habang nag-aalangan si Ok Hee-Charlie, biglang tumunog ang telepono. Numero ng kuya niya, emosyonal siyang sumagot. Tinanong kung sino ang maihawak ng telepono ng kuya niya, ngunit biglang naputol ang tawag. Pagkatapos, unti-unting kumalma si Ok Hee-Charlie. Naniwala siyang hindi si Ji Soo-hyun ang salarin, kundi ang tumawag. Pumunta si Ok Hee-Charlie sa butika para bumili ng pamahid at bandage. Bumili rin ng bagong damit para kay Ji Soo-hyun sa mall. Pumunta sila sa photo booth para bendaan ang sugat at magpalit ng damit habang tinitingnan si Ok Hee-Charlie na nakayuko na parang batang nagkamali. Nakita itong kaibig-ibig ni Ji Soo-hyun at hindi napigilang ngumiti. Pagkatapos magpalit, hindi nagmadali si Ji Soo-hyun na umuwi. Kumuha siya ng ilang barya at tinatakbo ang photo booth para kumuha ng larawan kasama si Ok Hee-Charlie. Bilang alaala sa espesyal na araw na ito, sa kabilang banda, hinanap ni
Jafan si Achon upang magtanong tungkol sa dahilan ng kanyang pag-iisip ng masama. Dahil sa nakaraang pagkikita, nabanggit ni Achon na hindi dahil sa aksidente sa sasakyan na wala ang alaala ni Jafan. Sumagot si Achon na talagang dahil nahulog si Jafan mula sa mataas, hindi masyadong nagulat si Jafan sa sagot na ito dahil madala sa kanyang isip ang pakiramdam ng pagkahulog sa ere. Pagkatapos malutas ang tanong na ito, may isa pang katanungan si Jafan, nakita niya ang larawan nila ng kuya ni Ok Hee-Charlie na magkasama. Tinanong niya kay Achon kung ano ang nangyari sa pagitan nila ng kuya ni Ok Hee-Charlie. Kino ascending to Asteror. Missing data for prompt component. System message. Using default system message. To fix this, please provide the system message content in the prompt configuration. Sa pagitan niya at ng kuya ni Ok Hee-Charlie, bumalik sina Ok Hee-Charlie at Ji So-hyun sa Seoul. Sa daan, tinanong ni Ji So-hyun kung bakit nauna pa siya sa pulis na kinuha ang kanyang bag. Sumagot si Ok Hee-Charlie na dahil binanggit ni Achon. Sadyang ibinunyag nito na sangkot si Ji So-hyun sa isa pang kaso ng pagpatay. Malapit nang magsagawa ang pulis ng paghahalughog sa kanyang trabaho at bahay para sa ebidensya. Noon, nagsimulang maghinala si Ok Hee-Charlie na si Ji So-hyun ang pumatay sa kuya niya, para magiganti ng mag-isa, kaya pansamantala niyang piprotektahan ito sa pamamagitan ng pagdadala ng bag na naglalaman ng mga kasangkapan sa krimen dahil suspect pa rin si Ji So-hyun. Kailangan niyang magtago sa laundry room magdamag, ipinarinig ni Ok Hee-Charlie ang recording ng misteryosong tawag kamakailan, kung saan tahimik ang misteryosong tao, ngunit may narinig na ringtone ng telepono. Kinabukasan ng magising si Ok Hee-Charlie, wala na si Ji So-hyun at nag-iwan ng mensahe na ituring na hindi sila nagkita. Sinunod ni Jafan ang payo ni Achon. Sa panahon ng investigasyon sa kaso ng kuya ni Ok Hee-Charlie, hindi dapat sabihin na naging malapit siya rito, kaya sinunog ni Jafan ang lahat ng larawang iyon. Ilang araw na hindi siya pumapasok pero labis niyang na-miss si Ji So-hyun. Pagkatapos ng maraming tawag na walang sumasagot, personal na pumunta si Jafan sa dojo. Nagkataong nakita si Ok Hee-Charlie na bumalik sa bahay ni Ji So-hyun. Natuklasan niyang magkasama sila, gumamit si Jafan ng plano para ilayo si Ok Hee-Charlie sa bahay ni Ji So-hyun. Pagkatapos, pumasok siya at nakita sa mesa ang sticker photo na magkasama sila. Dumilim ang mukha ni Jafan, hindi nagtagal. Nagkataong dumating din sina Jafan at Achon sa bahay ni Ji So-hyun. Ipinadala si Jafan ng guro para tingnan kung bakit absent si Ji So-hyun ng ilang araw. Habang si Achon ay dumating ayon sa utos ng ina ni Jafan, gamit ang kit. Galit na galit si Jafan nang makitang nasa bahay ni Ji So-hyun si Ok Hee-Charlie. Pag-uwi, sinira niya ang motorsiklo ni Ok Hee-Charlie. Kinabukasan sa daan patungong paaralan, napansin ni Ok Hee-Charlie na hindi gumagana ang preno ng motorsiklo para hindi masaktan ang mga dumadaan. Napilitan siyang sumalpok sa tambak ng basura, nasugatan ang buong katawan, sinuri ng mekaniko at sinabing sadyang pinutol ang brake line. Hindi lang iyon, pagkatapos ng klase, pag-uwi ni Ok Hee-Charlie sa bahay ni Ji So-hyun, nakita niyang wasak-wasak ang loob, punit-punit ang mga damit, maging ang kumot at unan ay hinati. Tahimik na nilinis ni Ok Hee-Charlie ang bahay. Natuklasan na nawala ang sticker photo na kinunan nila ni Ji So-hyun noon, may ingay sa labas. Akala ni Ok Hee-Charlie ay ang teknisyan ng salamin, ngunit pagbukas ng pinto, si Ji So-hyun, na nawala ng ilang araw, ang bumalik, lumabas na noong ikalawang araw pagkatapos umalis kay Ok Hee-Charlie, nahimatay si Ji So-hyun sa subway station. Ilang araw siyang nasa ospital, nagkataong ang asawa ng babaeng pulis ang doktor na nagbigay ng lunas kay Ji So-hyun. Nagkita sila sa ospital. Ngunit hindi pinaghalo ng babaeng pulis ang trabaho at personal. Sa halip, sinabi niyang ituturing na hindi niya ito nakita sa ospital. Ngayon, bumalik si Ji So-hyun para sa isang mahalagang bagay, ang pag-organisa ng kaarawan ni Ok Hee-Charlie. Naalala ni Kavekiso na ngayon ang kaarawan ni Ok Hee-Charlie at ng kuya niya. Kaya inimbitahan niya ang babaeng may puting buhok at si Jafan sa karaoke. Para magdiwang, habang masaya ang lahat, dumating si Achon dahil sa utos ng ina ni Jafan. Pagpasok sa kwarto, narinig ang natatanging ringtone ng telepono. Gulat na napatitig si Ji So-hyun. Dahil noong araw na tumawag ang misteryosong tao gamit ang telepono ng kuya ni Ok Hee-Charlie. Parehong ringtone ang narinig sa background. Pagkatapos ng party, ibinahagi ni Ji So-hyun ang natuklasan kay Ok Hee-Charlie. Labis na naantig si Ok Hee-Charlie. Gustong-gusto niyang patayin si Achon agad. Kailangang magpigil si Ji So-hyun, pumayag siyang patayin si Achon, ngunit hindi pinayagan si Ok Hee-Charlie na kumilos mag-isa. Napilitang tumango si Ok Hee-Charlie at mabagal na umuwi. Sa kabilang banda, gulong-gulo rin ang damdamin ni Jafan. Alam ni Chen ang nakaraan ni Jafan at palagi siyang sinusundan na parang anino, unti-unting nagdulot ng pagdududa kay Jafan. Tinanong niya si Chen kung may masamang balak ba ito, kung gagamitin ba ang katotohanan na minsan siyang nakarelasyon sa kuya nitong si Ok Charlie upang magbanta. Hindi walang batayan ang hinalang ito dahil si Chen ay minsang nangontrol sa kuya. Naguluhan si Chen at natumba si Jafan sa lupa. Medyo nataranta si Jafan, tumayo at muling nagtanong kay Chen kung gayon kami lang ba ng kuya ang magiging magkasintahan. Umuwi sina Ok Charlie at Ji So-hyun at nagplano na imbestigahan si Chen. Ngunit nagduda si Ji So-hyun tungkol sa tunog ng telepono. Sa tingin niya, masyadong padalos-dalos ang paghusga na si Chen ang salarin base lamang sa parehong tunog ng telepono. Dapat nilang kunin ang telepono ni Chen kung may tawag ito na tumugma sa oras ng misteryosong tawag noong gabi. Sa kanila maikukumpirma na siya ang salarin. Naalala ni Ok Charlie ang pag-atake sa kanya sa maliit na teatro at iminungkahi na gamitin ang parehong paraan kay Chen. Bago matulog, humingi si Ok Charlie ng regalo sa kaarawan kay Ji So-hyun ng pulang sintas ng sapatos niya na mula sa ina nito at itinuring niyang kayamanan. Dahil hiniling ito ni Ok Charlie, masaya itong pumayag, hinugasan ang sintas magdamag at ibinigay sa kanya. Natuwa si Ok Charlie at kinabukasan ay isinuot na ito sa kanyang sapatos papuntang paaralan.
Ngayon, sa plano na nakawin ang telepono ni Chen, sumali si Min, Kavekiso, at ang babaeng puti ang buhok. Sinadya ng babaeng puti ang buhok na guluhin si Chen, at sinamantala ni Kavekiso ang pagkakataon upang nakawin ang telepono at ibigay kay Jisoo Hoen. Ngunit napansin ni Jisoo Hoen na bagong telepono ang gamit ni Chen mula ilang araw na ang nakalipas, kaya hindi nila matsesek ang kasaysayan ng tawag noon. Sa sandaling iyon, napansin din ni Chen na nawawala ang kanyang telepono. Nakatago sa dilim, naobserbahan niya at nalaman na si Jisoo Hoen ang kumuha nito. Nang gabing iyon, pauwi si Jisoo Hoen ang salakayin siya ng isang nakaitim. Madali niyang napigilan ang umaatake at natuklasan na si Sejin ito. Lumalabas na palagi ng inakala ni Sejin na si Jisoo Hoen ang pumatay sa kanyang kuya na si Oke Chanmi. Kahit ang pagsira sa bahay ni Jisoo Hoen ilang araw bago ay gawa rin ni Sejin. Matapos ipaliwanag ni Oke Chanmi na alis ang hindi pagkakaunawaan ni Sejin. Pinaghinalaan ni Oke Chanmi na si Sejin din ang sumira sa preno ng motorsiklo, ngunit agad itong itinanggi ni Sejin. Nang gabing iyon, pumunta ang kasamahan ng babaeng pulis sa bahay ni Chen. Sa investigasyon ng pagpatay kay Du, nakakita siya ng clue, ngunit hindi ito isiniwalat. Sa halip, lihim niyang kinausap ang ama ni Chen dahil ang ebidensya sa pinangyarihan ay nagpapakita na si Chen ay pumunta sa tindahan ng pag-aayos ng sasakyan noong araw na iyon. Agad tumigil sa pagtawa ang ama ni Chen, sinabihan ang kasamahan na huwag magsiwalat at ipagpatuloy ang lihim na investigasyon sa pagdududa kay Chen. Napagtanto ng ama ang seryosidad at nagdesisyong kumpirmahin ito sa kanyang anak ng gabing iyon, ngunit hiniling muna sa kasamahan na panatilihing sekreto. Gayunpaman, nalaman ito ng babaeng pulis na nagalit sa kasamahan, sinisisi siya sa pagsipsip sa superior at pagsasantabi sa tama at mali na hindi karapat-dapat bilang pulis. Upang malaman ang sikreto ni Chen, muling kumilos sina Oke Charlie at Jisoo Hoen. Sa pagkakataong ito, gumamit ng plano si Oke Charlie upang ilayo si Chen at Jafan, habang sinadya ni Jisoo Hoen na lumapit kay Jafan upang makapasok sa kwarto ni Chen. Upang makahintay, iminungkahi ni Jisoo Hoen na kumain ng pansit. Masayang pumunta si Jafan sa kusina, ngunit bago magluto, nag-post siya ng larawan online. Habang naghihintay kay Oke Charlie, nakita ni Chen ang post, napagtanto na nasa bahay niya si Jisoo Hoen at mabilis na umuwi. Pagpasok sa bahay, binagsak ni Chen si Jisoo Hoen sa sahig at balak sanang saktan, ngunit biglang dumating ang babaeng pulis at inaresto si Chen bilang suspect. Mabilis umuwi si Jisoo Hoen kay Oke Charlie, balak sabihin ang tungkol sa mga kakaibang larawan na nakita sa kwarto ni Chen. Nang tumawag ang nursing home, biglang nagkasakit ang ina ni Jisoo Hoen at kailangan ng malaking halaga para sa gamutan. Sa parehong oras, hinanap ng ama ni Ho ang babaeng puti ang buhok. Sinabing kamakailan ay muling ginulo ni Seok ang kanyang anak na babae. Umaasa ang ama ni Ho na ituturo kay Seok ang leksyon, at para mailigtas ang ina, pumayag si Jisoo Hoen sa utos na ito. Si Chen, sa istasyon ng pulis, lubos na hindi nagtulungan sa interogasyon, at dahil walang direktang ebidensya, pinalaya siya. Pagkaalis sa istasyon, hinanap agad ni Chen si Seok, at sinadyang ibinunyag na si Jisoo Hoen ang bumugbog sa kanya. Nagsimulang magtanim ng galit si Seok kay Jisoo Hoen, ang hindi alam na malapit na siya rito. Ngayon, hiniling ng ama ni Ho na mas mabigat ang parusa kay Seok. Bumalik ang oras isang araw bago, dumating si Kavekiso upang ipaalam ang utos ng ama ni Ho. Walang labis na pag-iisip, tinanggap ito ni Jisoo Hoen dahil kailangan niya ng pera para sa ina na nasa ospital. Pagkaalis ni Kavekiso, dumating si Oke Charlie sa ospital, dala ang pagkain para kay Jisoo Hoen. Habang kumakain, ibinigay ni Jisoo Hoen ang natagpuan sa kwarto ni Chen isang serye ng larawan ng 4 na tao, ang kuya, si Jafan, si Chen, at si Sejin, na madalas magkasamang naglalaro at mukhang malapit sa isa't isa. Mabilis na napansin ni Chen sa bahay na ninakaw ang mga larawan at, sa galit, tinawag siya ng ama sa kwarto. Balak sanang tanungin ng ama kung bakit nahulog ang kanyang self-study papers sa pinangyarihan ng krimen, pero mabilis na nagpaliwanag si Chen na inosente siya. Naniwala ang ama, iniisip na baka inakusahan si Chen ng iba. Nalampasan ni Chen ang ama at nang umalis, napangisi siya ng palihim. Upang labanan si Jisoo Hoen, hinanap ni Chen si Seok at nagplano, dahil inatake ni Jisoo Hoen si Seok noon dahil kay Ho, gagawin ulit ni Seok na gambalain si Ho, pero kung kikilo si Jisoo Hoen, siguradong mahuhuli siya ni Chen at dadalhin sa korte. Ibinigay ni Oke Charlie ang mga larawan kay Jafan, umaasang makakapagbigay ito ng kahit isang clue, pero sinabi ni Jafan na wala siyang magagawa at halos nakalimutan na ang nakaraan. Nagtaka rin si Jafan kung paano nakuha ni Oke Charlie ang larawan, pero umiwas si Oke Charlie at pinalitan ang usapan. Sa klase, seryosong kinumpronta ni Jafan si Chen kung bakit hindi ipinakita ang buong larawan, hindi lang ang kuya at siya ang magkasama noon, kundi kasama rin sina Chen at Sejin. Pero pansamantalang abala si Chen na nagbukas ng social media account para makaakit ng fans, araw-araw nagpo-post ng maraming larawan kasama si Sejin. Hindi nasiyahan si Sejin, pero dahil gwapo si Chen, pinagtiisan niya ito ng 2 araw na may iba pang layunin. Pagkatapos ng klase, nagtago si Chen sa dilim, nakita si Oke Charlie at biglang sumugod para agawin ang bag at bawiin ang mga larawan. Nakita ito ni Jafan mula sa malayo at agad hinintay, pero pinayuhan siya ni Chen na hindi maganda ang masyadong paglapit kay Oke Charlie. Kinabukasan, humiling si Oke Charlie kay Jafan na turuan siyang magmaneho. Matagal bago naalala ni Jafan na tanungin si Oke Charlie kung bakit gusto nitong matuto. Hindi itinago ni Oke Charlie na gusto niyang magmaneho para dalhin ang pumatay sa kuya sa bundok at ibaon. Nagulat si Jafan pero kalaunan ay nagpakita ng simpatya. Nagdesisyon siyang ibunyag ang isang sikreto. Si Jafan ay kambal noon at namatay ang kanyang kapatid sa edad na 5 taon.
Magkamukha sila na sa unang taon pagkatapos ng pagkamatay. Kakaiba ang nararamdaman ni Jafan, parang bahagi niya rin ang namatay. Ang pakiramdam ng pagkawala ay unti-unting humupa noong high school at natanggap niya ang pag-alis ng kapatid, ginawang alaala ang sakit. Palagi niyang nararamdaman na kasama pa rin siya ng kapatid sa lihim. Dahil sa parehong karanasan, pagkatapos marinig ang kwento ni Jafan, gumaan ang loob ni Okay Charlie. Umaasang balang araw ay malalampasan din niya ang sakit ng pagkawala ng kuya at muling yakapin ang mundo. Sa araw na iyon, ayon sa plano ni Chen, pagkatapos ng klase, dumiretso si Seok sa camping area. Sinusundan siya ni Ji Soo-hoen upang obserbahan ang lugar. Pagdating ng gabi, tahimik na lumapit si Ji Soo-hoen sa camping van, tahimik na naghintay hanggang makitang pumasok si Seok sa van at pinatay ang ilaw. Kaagad na nagpanggap si Ji Soo-hoen at kumilos. Nang gabing iyon, tumawag ang ospital kay Okay Charlie. Sinabing namatay na ang ina ni Ji Soo-hoen, pero hindi nila siya makontak. Nag-alala si Okay Charlie at humingi ng tulong kina Kavekiso at sa babaeng puti ang buhok. Agad na pagtanto ni Kavekiso na malamang hinintay ni Ji Soo-hoen si Seok. Pero huli na ang lahat nakapasok na si Ji Soo-hoen sa camping van at sinimulang parusahan si Seok. Ngunit nag-set up na si Seok ng telepono para mag-live stream ng nangyayari sa loob dahil layunin ni Chen na ilantad ang tunay na pagkatao ni Ji Soo-hoen sa lahat. Habang tumitindi ang tensyon sa van, hindi napigilan ni Chen ang excitement, sinira ang pinto, at hinablot ang maskara ni Ji Soo-hoen ngunit si Jafan ang nasa harap niya. Bumalik ang oras 20 minuto bago, pagkatapos ng sunod-sunod na pagsisikap, nahanap ni na Okay Charlie at Kavekiso ang lokasyon ng camping van na madalas puntahan ni Seok. Swerte na hindi pa nakapasok si Ji Soo-hoen sa van nang dumating sila. Si Jafan, sa kabayanihan, isinuot ang damit ni Ji Soo-hoen, habang si Ji Soo-hoen, nang marinig ang balita tungkol sa ina, umiyak at pumunta sa ospital kasama si Okay Charlie. Nang makita ni Chen na si Jafan ang nasa likod ng maskara, napagtanto niyang naloko siya. Akmang tatakas, pero napalibutan siya ng babaeng pulis na kakadating. Muling naaresto si Chen, kasama si Seok at ang mga tauhan nito, na may mga dating record ng krimen. Balak ng babaeng pulis na imbestigahan pa ito. Nahirapan ang ama ni Chen dahil kahit gustuhin niyang ipagtanggol ang anak, wala itong saysay sa sitwasyon. Kabilang sa mga hinuli ay si Jafan, na mayamang background. Akala ng babaeng pulis ay mayabang na anak ng mayaman si Jafan, pero magalang ito at handang makipagtulungan. Ipinaliwanag ni Jafan na sumugod siya sa van dahil akala niya ay naglalaro ng superhero si Seok. Nakakita siya ng maskara sa daan kaya't naglakas loob. Nang makita si Chen, sa kanya napansin na hindi ito laro. Sa kabilang kwarto, inamin ni Seok na hinintay niya ang misteryosong bayani, pero itinago ang pakikipagtulungan kay Chen. Sa interogasyon, binisto ng babaeng pulis ang plano ni Chen. Ilantad ang bayani para isisi ang pagpatay kay Du at sa kuya ni Okay Charlie. Nagulat si Chen, tumahimik at sa huli, diretsong sinabi sa pulis na sa tingin niya, si Ji Soo-hoen ang bayani at pumatay. Matagumpay na naisagawa ang libing ng ina ni Ji Soo-hoen sa tulong ng mga kaklase. Pagkatapos ilagay ang abo sa urn, nagpunta ang grupo sa tabi para mag-alay ng insenso para sa kuya ni Okay Charlie. Bumalik ang usapan sa kaso ng kuya. Gustong malaman ni Kavekiso at ng babaeng puti ang buhok ang progreso ng investigasyon ni Okay Charlie. Nagdalawang isip sina Okay Charlie at Ji Soo-hoen, pero sinabi nilang may isang kahinahinala si Chen. Pagkabalik ni Jafan sa paaralan, tinawag siya ni Chen sa maliit na bulwagan. Galit na galit si Chen sa pagtataksil ni Jafan at sinabing tapos na ang kanilang ugnayan. Pero pagod na rin si Jafan kay Chen na mukhang alam ang kanyang nakaraan pero sadyang nagpapalabuan at sinusubukang manipulahin siya, iniisip na naging malapit siya sa kuya ni Okay Charlie. Natakot si Jafan sa mga taktika ni Chen. Pagkatapos magpaliwanagan, lubos na nahayag ang tunay na pagkatao ni Chen. Nag-iwan siya ng keyword na Research Institute para imbestigahan ni Jafan, sinabing kapag nalaman niya ang totoo, si Chen lang ang mapagkakatiwalaan. Sa kabilang banda, naglakad sina Okay Charlie at Ji Soo-hoen para magpalipas ng oras. Habang kumakain ng inihaw na tahong, naalala ni Okay Charlie ang larawang ipinadala ng kuya noon, sinabing may dinedate siyang babae, pero napatunayang peke lang ang relasyon. Gayunpaman, may 2 tao sa larawan. Kinuha ulit ni Okay Charlie ang natitirang mga larawan. Itinuro ni Okay Charlie ang 4 na lalaki sa larawan, pinaghihinalaan na ang kasintahan ng kuya niya ay isa sa kanila. Si Jafan, na nawalan ng alaala at tinanggap sa isang paaralan sa ibang bansa, ay wala nang maibibigay na impormasyon, kaya si Chen na lang ang makakasabi ng totoo. Kaya't hiniling ni Okay Charlie kay Jafan na alamin ang katotohanan, at masaya itong pumayag. Kinabukasan, hinintay ni Jafan si Chen sa maliit na bulwagan at sa pamamagitan ng pakikipaglapit. Inamin ni Chen na ang pagkawala ng alaala ni Jafan ay hindi dahil sa aksidente sa sasakyan, kundi dahil natulak siya mula sa Research Institute ng kuya ni Okay Charlie. Nagulantang si Okay Charlie, na palihim na nakikinig sa likod ng kurtina. Habang bumabalik siya sa klase na may kaguluhan sa isip, biglang nakita niyang inatake si Ji Soo-hoen at dinala ng ambulansya. Agad ipinaalam ni Okay Charlie ang sitwasyon sa mga paramedic, pero dahil dito, nalaman ng lahat na may brain tumor si Ji Soo-hoen. Sina Kavekiso at ang babaeng puti ang buhok ay naghanap online ng survival rate ng brain tumor.
Matapos malaman na sinubukang patayin ng kuya niya si Jafan, nakonsensya si OK Charlie at nagdesisyong iwan ang plano ng paghihiganti. Kinabukasan, nagising si Ji So-hoon sa ospital at nakita ang isang video mula kay OK Charlie. Sa video, ikinuwento niya ang alitan ng kuya niya at ni Jafan, sinabing iniwan na niya ang investigasyon sa pagkamatay ng kuya at umaasang gagaling si Ji So-hoon para mamuhay ng maayos. Sinabi rin niyang mas mabuting hindi na sila magkita. Nagpadala rin si OK Charlie ng video kay Jafan, humihingi ng paumanhin para sa kuya niya at nagpapasalamat sa tulong nito. Ang pag-alis ni OK Charlie ay nagpasakit kay Ji So-hoon, pero may pagdududa pa rin siya sa inamin ni Chen. Pumunta siya sa bahay ni Chen at nakita si Seok na bumisita. Nakipag-usap si Chen kay Seok sa labas, at napansin ni Ji So-hoon na may pulang sintas din ang sapatos ni Chen, malinaw na ginagaya siya. Dumating si Seok para ayusin ang issue ng livestream ng nakaraang paghihiganti. Habang nag-uusap ang dalawa sa loob ng sasakyan na may recorder, may kumatok sa labas si Ji So-hoon. Walang pag-aalinlangan, binugbog niya si Seok at kinumpronta si Chen kung bakit niya niloko sina Jafan at OK Charlie. Malinaw na si Chen ang pumatay sa kuya ni OK Charlie. Walang awa ang mga suntok ni Ji So-hoon at agad na bugbog si Chen. Bumalik si OK Charlie sa kanilang bayan, sa lugar kung saan naglaro sila ng kuya niya. Habang tinitingnan ang mga larawan bilang alaala, napansin niya ang malaking butas sa kwento ni Chen. Noong Abril 22, ang araw na sinabi niyang sinubukang patayin ng kuya niya si Jafan. Pero ipinakita ng larawan na kasama niya ang kuya sa beach. Sapat itong patunay na nagsisinungaling si Chen. Agad tinawagan ni OK Charlie si Ji So-hoon, bumalik sa Seoul at ibinahagi ito kina Ji So-hoon at Jafan. Galit na galit ang dalawa at lalong nakumbinsi si Ji So-hoon na si Chen ang pumatay sa kuya ni OK Charlie. Nang gabing iyon, sinamahan ni Ji So-hoon si OK Charlie sa pagkuha ng bagahe. Sinabi ni Ji So-hoon na iulat ni OK Charlie ang krimen ni Chen sa pulis, pero nag-aalala si OK Charlie na kapag nadamay ang pulis, kailangang banggitin ang pag-atake ni Ji So-hoon kay Seok. Dahil may sakit si Ji So-hoon, bawat sandali ng buhay niya ay mahalaga, at ayaw ni OK Charlie na sayangin niya ang limitadong oras sa investigasyon. Pero optimistiko si Ji So-hoon dahil hindi niya alam kung kailan siya mamamatay, wala siyang pakialam sa hinaharap. Natigilan si OK Charlie, hinawakan ang kamay ni Ji So-hoon, at sinabing tapos na ang mga kamalasan, at mula ngayon, magiging maayos ang buhay niya. Nadama ni Ji So-hoon ang init ng kamay ni OK Charlie, hinigpitan ang hawak, at ayaw bitawan, pakiramdam na sobrang swerte na siya. Dahil nakilala niya si OK Charlie, medyo nagulat si OK Charlie, pero mabilis na naunawaan ang pag-amin ng pag-ibig ni Ji So-hoon. Magkahawak kamay silang pumunta sa convenience store, at pumasok si OK Charlie para kunin ang bagahe. Sa maikling sandali, inatake si Ji So-hoon ng mga tauhan ni Seok, hinila sa truck at dinala. Sinubukan siyang habulin ni OK Charlie pero huli na. Sa pagmamadali, humingi siya ng tulong kay Jafan na hinintay si OK Charlie at sinabing mag-iisip muna siya ng paraan para hanapin si Ji So-hoon bago mag-ulat sa pulis kinabukasan. Nang gabing iyon, nagkaroon ng bangungot si Jafan, kung saan naulit ang eksenang natulak siya mula sa rooftop. Bago mahulog, nakita niyang si Chen ang tumulak. Nang magising, naging kalmado si Jafan at hating gabi ay tinawagan si OK Charlie. Sinabing matutukoy niya ang lokasyon ni Ji So-hoon. Kinabukasan, nagpadala si Jafan ng mga bodyguard para bantayan si Chen, na walang kamalay-malay at dumiretso sa abandonadong bahay kung saan bihag si Ji So-hoon. Habang pinipilit si Ji So-hoon na aminin na siya ang pumatay sa kuya ni OK Charlie, biglang sumugod ang mga bodyguard, at nabago ang sitwasyon. Napigilan sina Seok at Chen. Di nagtagal, dumating si Jafan, galit na tinanong si Chen kung bakit siya niloko. Sa harap ni Ji So-hoon, medyo kakaiba ang pakiramdam niya kay Jafan, pero matigas pa rin si Chen, iginiit na walang pinatay. Nang umalis si Jafan para pirmahan ang kontrata sa mga bodyguard, napansin ni Ji So-hoon ang dalawang kakaiba. Una, kaliwang kamay ang ginamit ni Jafan sa pagpirma. Pangalawa, jagon ang ipinirma. Sa paalala ng bodyguard, mabilis umalis si Jafan. Hindi na nagtanong si Ji So-hoon tungkol dito at sumama kay Jafan pabalik. Pagdating sa lungsod, nakipagkita sila kay OK Charlie, nakakapunta lang sa istasyon ng pulis para iulat ang tawag mula sa numero ng kuya niya ilang araw bago, umaasang matutukoy ng pulis ang lokasyon ng signal. Sinabi ng babaeng pulis na may bagong progreso sa kaso ng pagpatay kay Dubase sa sugat sa liig, kaliwete ang salarin. Hinanap ni Chen ang ama ng prinsipal, sinabing malapit nang mabuksan ulit ang kaso ng kuya ni OK Charlie. Nag-alala ang ama at agad nagtanong, pero ayaw magbigay ng detalye ni Chen, sinabi lang na lahat ay para kay Jafan. Bagamat magkapatid sila sa batas, matagal nang may gusto si Chen kay Sejin. Sumigaw ang ama na hindi pwede, dahil si Sejin ay kapatid lang ni Chen. Nang gabing iyon, tinawag ni Jafan sina Chen at Sejin, diretsong kinumpronta si Chen. Lahat ay sinisisi ang kuya ni OK Charlie bilang basura, pero hindi alam na si Chen ang nangbuli dito, pinilit itong mangbuli ng iba. Para pigilan si Chen na kontrolin ang kuya ni OK Charlie, ginamit ni Jafan ang lihim na video ni Chen na hinahalikan si Jafan para pilitin siyang sumuko. Sa galit, itinulak ni Chen si Jafan mula sa mataas. Galit na galit si Sejin, sinampal si Chen dahil sa lihim na pag-record at hiniling na ayusin ito, saka mabilis umalis.
Pagkaalis ni Sejin, tinanong ni Jafan si Chen kung kailan niya nalaman ang tungkol sa kanyang ibang personalidad. Umamin si Chen na sinabi ito ng ina ni Jafan. Ipinagpatuloy ni Jafan ang pagsisi kay Chen. Pagkatapos mahulog at mawala ng alaala, pinaniwala siya ni Chen na ang kuya ni Okay Charlie ang tumulak, dahilan para kamuhian niya ito. Sa kabilang banda, naghinala rin sina Okay Charlie at Ji So-hoen kay Jafan bakit kaliwang kamay ang ginamit niya sa pagsulat at bakit tinawag ang sarili na Jagun. Naalala ni Okay Charlie na sinabi ni Jafan na kambal siya maaaring si Jagun ang nawalang kapatid. Ang hinala tungkol sa kaliwete ay nagbigay ng ideya kay Ji So-hoen. Ayon sa gawi, ang kaliwete ay madalas kaliwa rin ang paa. Muli nilang pinanood ang video ng pagkahulog ni Jafan, kung saan bahagyang kita ang isang paa, posibleng kaliwa pero malabo ang imahe. Kung kaliwete at kaliwa ang paa ang salarin. Kung si Chen ay kanang kamay, hindi siya ang tunay na salarin. Nagsimulang maghinala si Ji So-hoen kay Jafan at ibinahagi ang plano kay Okay Charlie. Bumili ng teleponong katulad ng sa kuya niya, pagkatapos ay mag-text kay Jafan mula sa hindi kilalang numero. Sinabing nasa kanya ang telepono ng kuya at siya ang pumatay dito. Napansin ni Ji So-hoen na kapag galit si Jafan, lumilipat ito sa kaliwang kamay. Hating gabi, pumunta si Jafan sa abandonadong kwadra ng kabayo para hanapin ang telepono ng kuya ni Okay Charlie na itinago niya. Nandoon pa rin ito at huminga si Jafan ng maluwag, hindi alam na sinusundan siya ni Ji So-hoen na nasa likod niya. Habang nagkaharap sina Jafan at Ji So-hoen, sinaktan si Ji So-hoen mula sa likod si Chen pala ang dumating. Sinabi ni Chen na muling iniligtas niya si Jafan pero hindi na nadadala si Jafan. Kung hindi siya niloko ni Chen noon, hindi niya pinatay ang kuya ni Okay Charlie. Si Chen, para itago ang pagtulak kay Jafan mula sa gusali, palaging pinoprotektahan at tinatakpan siya. Naging matindi ang labanan sa kwadra, at nang magising si Ji So-hoen, wala ng tao sa paligid. Pag-uwi, ikinuwento niya kay Okay Charlie na nasa kamay ni Jafan ang telepono ng kuya at malamang siya ang pumatay. Kinabukasan, hindi dumating si Jafan sa paaralan at natagpuan ang kanyang sasakyan sa liblib na lugar. Dahil nawawala si Jafan, mabilis na kumilos ang pulis. Nagkataong nagulat din sina Okay Charlie at Ji So-hoen, sinabing si Jafan ang maihawak ng telepono ng kuya. Tinanong ng babaeng pulis ang mga detalye ng ginawa ni Ji So-hoen at Jafan kagabi, pero hindi positibo ang konklusyon dahil nawawala si Jafan. Kung may mangyari, si Ji So-hoen ang huling kasama niya na magpapalakas ng hinala. Nagbigay pa si Ji So-hoen ng clue na noong hinimatay siya, posibleng kasabwat ni Jafan ang sumakay. Pagkaalis ng dalawa, may malaking natuklasan ang babaeng pulis. Ang signal ng tawag mula sa numero ng kuya ni Okay Charlie ay mula sa basketball court ng paaralan. Agad sinuri ng kasamahan ang security camera, at ang postura ni Jafan doon ay katulad ng sasalarin sa pagpatay kay Du. Ipinadala ng pulis ang video sa technical team para kumpirmahin at hanapin ang lokasyon ni Jafan. Naghiwalay ng gawain sina Okay Charlie at Ji So-hoen. Tinanong ni Okay Charlie si Chen kung siya ba ang pumunta sa kwadra kagabi. Akalain ni Chen na nakita siya ni Ji So-hoen, kaya umamin sa pag-atake. Nirecord ito ni Okay Charlie at ipinadala sa pulis para ma-pressure si Chen. Si Ji So-hoen naman ay naglagay ng tracker sa backpack ni Chen sa pamamagitan ng panlilinlang. Sa kritikal na sandaling ito, bumalik si Sejin mula sa ibang bansa at ikinuwento kay Okay Charlie ang totoong relasyon sa kuya niya. Sila ay magkasintahang bakla at nang maghalikan, kinuhanan sila ng litrato ni Chen na ginamit para kontrolin ang kuya. Samantala, kinumpirma ng technical analysis ng pulis na si Jafan ang nasa security video at naglabas ng warrant of arrest laban sa kanya. Habang nagtatago si Jafan, natuklasan ng babaeng puti ang buhok ang kanyang pinagtataguan at ipinaalam kay Okay Charlie sa pamamagitan ni Kavekiso. Dinala ni Okay Charlie ang baril sa barko kung saan nagtatago si Jafan at kinumpronta siya kung bakit pinatay ang kuya niya. Itinanggi ni Jafan ang kasalanan, sinisi ang ibang personalidad sa kanyang katawan. Pero nang mabanggit ang personalidad na iyon, biglang nagising si Jagun, agresibong inatake si Okay Charlie at ikinuwento ang pagpatay kay Du. Nang gabing iyon, hinintay ni Ji So-hoen si Jafan para manood ng basketball, pero dahil sa utos ng babaeng puti ang buhok, kinailangan niyang umalis. Sumunod si Jafan kay Ji So-hoen at nakita mismo kung paano ito nagbihis bilang bayani ng paaralan, pumunta sa tindahan ng pag-aayos ng sasakyan at itinali si Du sa upuan. Pagkatapos palayain ni Ji So-hoen si Du, pumasok si Jafan at mabuting tinanggal ang piring sa mata ni Du, pero napagkamalan siyang umatake at nagbantang magsusumbong sa pulis. Sa sobrang galit, nagising ang personalidad na si Jagun at pinatay si Du. Humingi ng awa si Okay Charlie kay Jagun na palayain si Jafan dahil naranasan na rin niya ang sakit ng pagkawala ng mahal sa buhay, pero hindi ito dahilan para pilitin ang katawan ni Jafan na gumawa ng masama. Naniniwala pa rin si Okay Charlie na mabuti si Jafan at kung mawawala si Jagun, handa siyang patawarin ang pagpatay ni Jafan sa kuya niya. Sa mga salitang ito, sumakit ng gusto ang ulo ni Jafan at muling kinontrol ng personalidad ni Jafan ang katawan. Sa sobrang guilt, kinuha niya ang baril ni Okay Charlie para magpakamatay, pero isang bala lang ang naputok at walang laman ang natitirang magazine.
Sa kabutihang palad, dumating ang babaeng pulis at inaresto si Jafan. Kahit umamin na si Jafan, nagpatuloy ang kabaliwan ni Chen sa paggawa ng masama. Natuklasan niyang nilagyan ni Sejin ng tracker ang kanyang backpack, kaya galit na galit siyang kinidnap si Sejin sa rooftop at inakit si Ji Soo-hoen para iligtas ito. Sa gulo sa rooftop, aksidenteng nahulog si Chen. Nakita ng lahat ng estudyante si Ji Soo-hoen doon at agad naisip na siya ang pumatay kay Chen. Nang marinig ni Ho ang chismis, nagdesisyong ipagtanggol si Ji Soo-hoen sa pamamagitan ng pagpapadala ng mensahe sa buong paaralan. Inihayag na si Ji Soo-hoen ang bayani ng paaralan. Ganap na nabago nito ang sitwasyon dahil hinangaan ng lahat ang misteryosong bayani na nagpaparusa sa masasama. Kaya nang magtanong ang babaeng pulis sa mga estudyante, lahat ay kusang itinago na naroon si Ji Soo-hoen sa rooftop, maging si Sejin. Walang nagawa ang pulis kundi ituring ang pagkahulog ni Chen bilang pagpapakamatay. Pagkatapos kumalma ang lahat, kusang huminto sa pag-aaral si Ji Soo-hoen para mamuhay ng malaya sa natitirang araw. Sa araw ng kanyang pag-alis, sinamahan siya ng buong paaralan at maswerte na sa hinaharap, palaging kasama niya si Okay Charlie.